Sabi nga sa tabi niyo, good morning. Good morning. So, since, di ba po, yung last week, ang topic ni Pastor Chris is about I am a blessing and I am anointed. So, ngayon naman po, pag-usapan natin is I am a deliverer. Sabi nga sa katabi niyo or sa sarili niyo, I am a deliverer. So, ngayon po, slide. So, isa po sa mga church vision natin is to spread the fire of the inner healing and deliverance. Next po is, ito po ay gift that God has entrusted us, being a deliverer. So, bago po tayo mag-start, let's declare our covenant verse. Luke 4:18 to 19. In 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. So, paano nga ba maging deliverer? So, how to become a deliverer? So, una-una daw, kung paano tayo maging deliverer, we need to encounter God. So, kailangan natin ma-encounter si Jesus. So, ayon po sa verse natin ay encounter God. Naalala niyo po ba yung story ni Moses? So, Moses encountered God through the burning bush. So, ang first po natin doon is yung Exodus 3. Actually, verse 1 to 6 po yan. Verse 1 to 6, sorry. So, pwede po ba natin basahin lahat? Ang Exodus 3, verse 4. When the Lord saw that he had gone over to you, God spoke to him from within the bush. Moses, Moses. And Moses said, here I am. So, that time po, si Moses, encounter niya si God in the burning bush. So, sabi nga nun, after nun, si Moses, naging willing siya, become willing and responded. Nag-responded to God's calling by saying, here I am. So, since si Moses, na-encounter niya si God, nag-ano kagad siya, parang nag-response kagad siya sa calling ni Lord. So, kaya isa po yun sa mga kailangan natin gawin as a deliverer. We must encounter God first. So, next po, ayon naman doon sa Exodus 3 verse 5 to 6, sabi doon, do not come any closer. Sabi ni Lord kay Moses, do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you're standing is a holy ground. And then he said, I am the God. So, grabe ang ano ni Moses noon, encounter na si God. So, sabi nga po doon, then God made Moses to realize that He is a holy God. So, He commanded him to remove his sandals, which symbolize to get rid of old way of living where he used to walk through. And God made Himself known to Moses who He is. So, after po na, na-realize ni Moses na nung pinahubad sa kanya yung kanyang sandals, parang pinalis sa kanya yung mga pass niya, yung mga pass. So, becoming a deliverer, nag-start po ito sa encounter with God. So, sa mga
naka-attend na ng experience live, doon po ito inaano natin, doon po natin ma-encounter si God. He commanded us to get him out of old life and nail it to the cross. Our encounter with him give us the heart to do what is designed us to do. So yung mga gusto kong mag-encounter, meron po tayo this coming May 30 to 31. Kung gustong mag-encounter si God, maganda po yun. Free po siya, kaya pwede po kayo mag-invite. So, yan po yung isa sa mga how to become a believer. So, next slide po. So, syempre, as a believer, we must receive. Kailangan ma-receive natin yung vision ni Lord. So, sabi doon, after Moses get rid of his old lifestyle, and God made himself known to Moses, God gave him a new purpose by giving him a vision, a huge vision. So, since na-encounter ni Moses si God naman, binigyan si Moses ng huge vision. So, binigyan siya ng malaking vision. So, ayon po sa verse ng Exodus 3, verse 7 to 10, sabi doon, pwede po bang sabay-sabay natin basahin? The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing of milk and honey. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have sent away the Egyptians are oppressing them. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of the Egypt. So grabe si Lord talaga. Nakita ni Lord yung mga paghirap ng Israelites sa Egypt. So, kaya, through sa vision niyang binigay kay Moses, kaya sabi ni Lord, inano ni Lord yung Egypt, na mapakali sa Egypt yung mga Israelites. So, that time, nang ma-receive ni Moses yung vision from God, sabi ni God wants to send Moses, his people, from the misery and slavery from the Egyptians. Kasi parang ginawa na slave yung mga Israelites ng Egyptians. So just like Moses, gusto ni Lord na we are tasked by God to bring people, yung mga friends natin, family, kailangan dalhin natin sila kay Lord to deliver them from their misery. Isa yung mga projects, kaya gusto ni Lord na lahat ng mga family natin, lahat ng friends, any na mga kakilala, kailangan natin madala kay Lord. Amen po. Malapakan po natin si Lord. So next slide. Ito po kasi yung mga naka-attend na ng Experience Live. When we attended the Experience Live, retreat po siya. We have received the vision. Doon po kasi discuss natin doon yung vision. So, ang vision po natin, which is written in Matthew 28, verse 19 to 20. Yan po yung vision. Sabay-sabay po natin basahin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey
commanded. So, tandaan po natin yan. Isa po yan sa vision ng ating church. So, para malaman po natin yan, kailangan natin sana makapag-invite po tayo sa ating experience live every. So, next po. So, and the tool that God has given us to help fulfill the vision. Ito naman po yung tool na binigay sa ating Lord na makakatulong sa atin to fulfill yung mga vision po natin. Yung vision is written in Luke 4:18-19. Ayan din po yung ating covenant verse. Yun din po yung covenant verse ang sabi doon, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Yan po, tandaan din po natin, isa po yan sa ating mga covenant verse. So, as a part of Genuine Family po kasi, ang vision po natin is to deliver people, mga kakilala natin, or family, friends, kailangan ma-deliver sila from the powers of the enemy. Alam niyo naman po, sa panahon ngayon po. Kaya we are gifted by God with inner healing and deliverance. Ayan po siya sa mga isang makikita nyo sa Jesus the Anointed One Church, yung inner healing and deliverance po. So, we are given the opportunity to heal the brokenhearted, to free those who are in prison with their sins, struggles and sickness, to open their eyes to the truth, to free the oppressed by casting out all kinds of wicked spirits. Naniniwala po ba kayo dyan na pwede natin i-cast out ang mga wicked spirit? Wala po ang naniniwala. So, binigyan ko sa atin ni Lord yun, and to declare the acceptable year of the Lord. Yun nga po, that means we declare that we are redeemed by God. God has given us the power to perform the signs, wonders, and miracles. So, wonders and miracles to the people for God's glory alone. Amen po. Amen. So, next po, how to become a deliverer? We must move to fulfill God's vision. So, si Moses pa rin doon, God sent Moses to do the vision. Si Moses pa rin ang ginamit ni Lord to do the vision. Sabi doon, Moses looked upon his capacity and capabilities, but God redirected his vision to who God is in Moses' life. As a believer, let us move in identity that God has defined us rather seeing our incapabilities. For He promised that He will be with us in this journey. So, ginamit pa rin niya si Moses to do the vision. And syempre, si God talaga, God is always there for us. Anytime, kung ano man ang mga nararanasan natin, kung ano man ang experience natin, God is always there for us. Amen? Amen po. So, ayon po sa Exodus 3 verse 11-12, sabi doon, but Moses said to God, sabi ni Moses kay God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So, tinanong pa ni Moses si God, sino ba ako, Lord, para pumunta kay Pharaoh, para deliver natin ng mga Israelites? So,
And God said, I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. So, sabi si Moses, parang kinwestiyon pa niya si Lord. Parang, Lord, paano ko sasabihin kay Pharaoh yun na i-deliver ko yung mga Israelites from Egypt? Pero sabi ni Lord, I am with you. Kaya, siguro kung ano man yung mga pinapagawa sa atin, Lord, instead na sabihin natin na, hindi ko kaya, Lord, hindi ko po kaya, ang ilang po, and God said, I will be with you. So, every situation na saan man tayo, kung saan man tayo meron, situation, maging anong situation man yan ng buhay natin, God is with us. Amen po. So, amen. Palakpakan ko natin si Lord. So, yun nga po, just move on. Sabi doon, just move even if you got ifs and buts. Kahit may mga ifs tayo, paano yun? Bakit paano ganito? Kailangan, you must believe that God made you, made me as a deliverer. And He is confident that God are able to do regardless of your status and how you feel. It doesn't matter how we see ourselves. What matters is what God sees us. Amen po. So, yun po yung three steps on how to become a deliverer. So, paano naman po natin mag-fulfill yung God's vision? So, next time is how to fulfill God's vision. So, sabi doon, number 1, we must bring people to Christ. Kailangan natin dalhin yung mga family natin, mga friends, mga relatives, lahat. Kailangan natin dalhin kay Christ. Sabi nga nun, God commanded Moses to tell his team and let them know that He is sent. He is sent by Him to take them on 3 days journey and reconnect with Him by offering sacrifices. Yung 3 days journey, ito po yung kung gusto nga po natin ma-encounter si God, encounter people. So, sa atin po, ginawa natin siya 2 days journey. 2 days journey na lang po. So, sabi po doon sa Exodus, basahin po natin yung Exodus 3, verse 14 and 18. Sabi po doon, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am listen to you. Wait lang, I am has sent me to you. In verse 18, the elders of Israel will listen to you. Then you and elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God. So, ayun nga, si Moses pa rin ang inano ni Lord. Same with us. We are commanded to share Jesus. To share Jesus Christ. Kailangan po natin i-share si Jesus. And bring them to a love encounter. Kung magagawa po natin, kung sana po makapag-invite po tayo, madala po natin yung mga friends natin para sa ating encounter retreat. So, always keep in mind, kailangan po natin keep in mind that people
who longs for God's rescue will listen to you. Kailangan talaga yung nag-long sa rescue ni Lord, makikinig po talaga sa inyo yun. Will listen to you when you share Jesus. Just like how He told Moses to the elders, we listen to Him. So, di ba po yung mga elders, nakinig siya kay Moses. Nakinig po sila kay Moses. So, yun po. Yung next po, how to fulfill God's vision. Kailangan po natin i-promote freedom and restoration. Kailangan po natin i-promote yung freedom and restoration. So, sabi ko doon, just like Moses, who was commanded by God to go to the elders and share His plan. Sabi ko doon. We also go to those people and share Jesus and let them know that God has seen their misery and God has heard their pain. So, we promote the power of God who is able to deliver them and free them from all their bandages and slavery. Yun nga po, such as mga anxieties, mga depression, unforgiveness, mga pain, mga guilt, shame, mga struggles po natin sa buhay, mga sins, mga kasalanan, and brokenness. Yan po yung mga deliver them to the promised land. So, alam niyo na po kung the promised land, the land of flowing of milk and honey, and it's also called the God's calling. Ito po yung God's calling. Amen po. So, palapakan mo na muna natin ating Diyos tonight. So, sabi doon, yun nga yung freedom and restoration. Next po natin, how to fulfill God's vision is, sabay-sabay na po natin basahin. I am an instrument for signs, wonders, and miracles. So, kailangan tayo maging instrument for signs, wonder, miracle. So, sabi nun, once we start praying and ministering, these people expect that we will see the signs, wonders, and miracles. Kaya, once na nag-start pray tayo sa isang tao, si Lord talaga, mag-expect talaga tayo, at meron talaga, mag-expect tayo ng signs, wonders, and miracles na galing kay Lord. And we will witness how God is able to free those people through your obedience and faith in Him. Sabi doon, we will be amazed on how God will heal the broken-hearted. Ma-amaze na lang tayo yung pinag-pray nyo, yung pinag-minister nyo. May healing na silang God will heal the broken-hearted, how He will remove these people from their bondages, and how He will remove the veil that prevents them from seeing the truth. How He will free the oppressed, and how He will heal all kinds of sicknesses and diseases. We will witness that His power is unmatched, even if the enemy tries their best to prevent these people from getting delivered. So, si Lord talaga, once na-share natin siya, or once nag-start tayo nag-pray sa mga tao, mga kakilala natin, talagang hindi siya papayag na hindi makita sa mga pinag-pray natin, yung mga signs, wonders, and miracles niya. At mangyayari yun sa lahat ng pinag-pray natin, sa lahat ng pag-pray nyo, sa lahat ng mga friends nyo. Expect talaga tayo na magkakaroon. Meron talagang makikita tayong signs, wonders, and miracles. Sabi nga doon, God did not only free these people from their bondages,
But He also wanted them to experience, syempre, God wants them, lahat ng pinag-share natin, gusto ni Lord na maka-experience sila ng tremendous breakthrough. Amen po. Ang sabi nga po, tremendous breakthrough. So, makaka-experience sila ng tremendous breakthrough with the supplies for their needs. Just as He made the Egyptians favor, He disposed their staff and gave them to the Israelites. So, as God will favorably bless His people who experience inner healing and deliverance. So, yung naka-experience ng healing and deliverance, makaka-experience na talaga siya ng blessings from God. Amen po. So, and this is the part of signs, wonders, and miracles. So, next po. Naintindihan niyo naman po ba? So, next po is how to fulfill. Paano natin fulfill God's vision is, sabay-sabay po natin, I deliver people to their calling. So, ito po si Joshua. Siguro alam na po, yung mga narinig nyo na po ito, Joshua is the one of the Israelites who came out of Egypt. And si Joshua yung naka-witness of God's power manifested through signs, wonders, and miracles. So when Moses was no longer able to lead the people, kasi siguro, matanda na si Moses, he summoned Joshua and binigay ni Moses yung calling niya, para i-transfer niya kay Joshua. And Joshua gave him his calling to lead the people of Israel to the promised land. He also encouraged Joshua not to be afraid, nor to get discouraged. So, si Moses, ayun nga, yung number 4, I lead the people to their calling. So, si Moses, itinransfer niya kay Joshua yung calling niya. So, part siya ng to fulfill God's vision. Since siguro maganda na si Moses, kaya Moses transfer yung calling niya to Joshua. So, yung verse na yun, basahin na natin yung verse. Yan. Nandun po yun sa Deuteronomy 31, verse 7 to 8. Sabay-sabay ko natin basahin. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of Israel, "Be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." So sabi ni Moses kay Joshua, God never leave you nor forsake you. Sabi ni Lord, Joshua, huwag kang matakot. God is with you. And do not be discouraged. Pagkasabi nga sa katabi mo, do not be discouraged. Do not be discouraged. So, kaya sabi ni, parang si Moses, inano niya si Joshua, parang, ano nga ba yung tama ko? Cheer. Go Joshua, parang empower ni Moses si Joshua. Empower, yun nga po. So, the next verse, sa Deuteronomy 34 verse 9, "Now Joshua, son of man, was filled with the spirit of wisdom, because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded to Moses." So, si Joshua, yung anak nila, na-filled siya ng Holy Spirit kasi nilayhan siya ni Moses. Siguro, tinransfer ni Moses yung
anointing niya kay Joshua. So, para yung mga Israelites makinig sa kanya at mangyari yung mga inuman ni Lord para kay Moses. Amen po. So, tayo mga believers, kailangan natin gawin the same what Moses did to Joshua. Diba yung ginawa ni Joshua? Si Joshua, he delivered the Israelites out from the captivity where Joshua is one of them. But Moses didn't end here. He delivered Joshua to his calling. So, talagang ginamit ni Lord si Moses para ma-fulfill para ma-deliver ni Moses yung calling kay Joshua. Yan po. So, he delivered Joshua to his calling, which is to become the leader of Israelites. So, naging leader ng Israelites si Joshua. Then, we will also do the same by delivering people to their bondages and lead them to their calling through discipleship. So, tayo mga nandito, kailangan din natin gawin kung ano yung ginawa ni Moses kay Joshua, which is tayo, sa mga friends natin, kailangan din natin mag-share at mag-pray sa kanila para yung calling may transfer natin sa mga kakilala natin, mga friends natin, sa lahat ng mga family natin. Amen po? So, yun nila, yung story of how to fulfill the next vision, apat lang po yun. So, ngayon, punta na po tayo sa conclusion. Conclusion na po tayo. So, sabi doon, sabay-sabay po natin masahin. Becoming a believer is a part of our church culture. And so, we must believe that we have also received the gift and will be able to do the signs, wonders, and miracles in the lives of many people. Remember, it's not only limited to pastors and some leaders, but it's available to all of us to receive the gift. Keep in mind that this is also a great opportunity for us to deliver people to their calling. So, kaya natin as a deliverer, kaya di ba? Sabihin mo sa katabi ko, kaya natin yan. Malakpan po natin ang Lord. Gusto ko, pwede ba tayo tumayo? Para i-declare natin. Mag-declare tayo, let us declare. Lakasan po natin. In 1, 2, 3. I bring people to Christ. I will promote freedom and restoration. I am an instrument for signs, wonders, and miracles. I am a deliverer. In Jesus' name, amen. Thank you. Ayan, so kaya tayo, very good, believers, kaya po kasi dali. So, magdadagdag lang ako ng konti kasi yung topic po na I am a deliverer is konektado yan sa ating deliverance. Pinababaw lang ng ating teaching para hindi kayo masyado malunod. Kasi baka pag sinabi dyan na yung kaluluwa, nag-gaybaber niya, na sa ano biglang, hindi ko kaya. So, technically, pinalabas, sa Old Testament, nagkaroon ng deliverance. Meaning, ang Egypt, nag-represent ng mga sakit natin, mga sama ng loob, yung mga bisyo. Kaya tayo ay slave, di ba? Kaya slave mga Israelites. So meaning, hindi sila makagalaw. Nangyari, nagpadala si Lord ng deliverer, yung po si Moses. At mabuti lang si Moses ay
alaga ng Joshua. Paano kaya kung si Joshua ay hindi talaga ni Moses, hindi po nakarating ang promise na meaning na nangyari ay hindi po natulunan. So may iba, bumalik sa sakit, nawala sa vision, pero hindi totally na-delivered yung kanilang evil spirit o evil intention o evil na ang nangyari, ay hindi ka makakarating. Yung promise na po, ito ay nag-symbolize na ating yung tayo ay buhay, nabubuhay ng walang sakit, walang sama ng loob, yung promise na. Si Moses, di siya sumama doon, narinig ko na, hindi naman dahil masama siya, hindi naman dahil pagsama pinupok yung tubig, di ba? Kasi sabi niya, sabihin mo, lumabas ang tubig. Si Moses kasi, may ugaling Egyptian siya, di ba? Dahil siya pala sa Egypt, ano pa rin sa kanya na, parang kayo lumabas ang tubig, ako lumataw, labas! Lumabas ang tubig, pero ang sabi ni Lord, sabihin mo lang, huwag mong maluwin. Doon nagalit sila. Pero technically, parang si Moses kasi ay parang sa hawak niya yung Old Testament, yung mga scripture, yung mga laws ng luma. So, ang promise na nandiyan si Jesus, kaya Joshua. Kaya si Moses nagparang sa representation lang. Pero si Moses, sa langit na. Hindi rin siya pinapasok ko kasi meron yung kid commandments, ang daming mga sabi ni Lord, dalawa lang ang kailangan, hindi naman, mahalin mo lang si Lord, mahalin mo sarili mo, mahalin mo iba, tatlo ba lang, basta yung dalawa, tatlo, love lang talaga. Kaya nga, si Moses, hindi na pinapasok, parang gano'n, so yun. So, pag-usapan po natin ng mabilis na sa deliverance. Ako din po kasi, talagang na-amaze ko sa mga power. Paano natin masabi, ang deliverance ay hindi galing kay Lord. Example lang dito. Kaya ano ba, nabuhan niyo ba si Thea? Hindi na ba nabuhan si Thea, di ba? Yung gitarista nito, yun. Si Thea, si Thea, dati meron siya heart condition. Lagi siya nagpapass out, pinapadala sa lagi siya, may puso yung lagi may condition. Hindi ko mapagaling ng mga doktor. Pinag-pray ko, timamire, deliverance ko Nung pinag-pray, meron palang patay na kaluluwa sa kanya na may sakit din na gano'n. Alam mo tayo parang, ano ba bigay, baka bumalik. So yun. Nung pinag-pray, nag-delivered siya. So mamaya, magbibigay mga verse para lang kasi baka sabihin sa invented, may mga verse tayo, talagang nasa Bible na. So, simula nung nag-delivered siya, si Thea, na dati ay nag-inatake sa puso. May tawag sa mahaba kasi hindi ko universe, basta parang siya yung universe, parang gano'n So, mahaba. Ang nangyari, gumaling siya, na-deliver siya. Kaya natututog dito yan, medyo na-busy lang yan. Pero, by the grace of God, babalik yan. Then, isa sa mga worship natin, si Thea, wala pa kayo yan. So, siya yung nag-gitara, siya yung nag-beatbox. So, pag black, kumakatalim siya. So, medyo na-busy na kasi girl scout siya Lagi tinatawag na na-girl scout. So, yun. So, paano masabi na si Thea gumaling na hindi kay Lord yan? O, pangalawa, si James. Si James yung gitarista natin, yun, Christian yun, born again na. Pero, minsan, may patay sa kanila. Nagani siya dun sa mga, overtime sa amin Siguro, overtime, medyo stress, pagod na. Hindi siya makapark. Pinagdaan ng kasi may patay, marami mga bisita. Siguro, sinabing patay, baka vlogger. Maraming bisita, hindi siya makapark. Ano naman itong patay nito? Hindi ako makapark. Yun. Yung pala, nagawin siya sa open doors. Nagulat na kami, nag-absent siya ng 3 araw. Si James, hindi ko nag-absent siya, nag-absent niya madalas. Napakaalam niya, pang friend ko kasi alam niya, wala namang ginagawa. Pero nagulat kami, nagpaalam siya, 3 days, wala pang friend ko. Sabi, bakit ka nag-absent? Yung pala, meron siya, sa chat, talagang, nasin, dahil balik. Parang sir, talagang nagpa-check up siya, nagpa-laboratory, yun ang mali niya. Hindi mo na siya nagpa-pray. Nagpa-pray siya sa church. Pray yung pala, yung kaluluwa, yung pakay mo ba. Yung pinamatay is stomach cancer or liver cancer. Pumunta sa kanya kasi nakita, nilagay siya pumakot sa kanya. O, paano masabi yan, di ba? So, maraming iba, kaya nga, ang deliverance ko, ang ating ministry, hindi po ito, galing sa demonyo. Kasi pag demonyo yan, hindi naman ang itsura niya. Yung itsura niya, mukha pa yung mga demonyo. Tinanong siya, hindi siya, mukha pag demonyo. Hindi naman, di ba? Kasi makita mo sa buhay, pag sila magsalita,
sa ministry. Dadami ba ang J1 Church? Ang outlet RPTO? Sa limang yun? Hindi ko pa expert yan. Ayaw ko sila, pero yung mga iba rin sa atin, hindi naman sila ganun kaano. So, yun po. So, ito po kasi, ang mga patay talaga is natatawag yan. Pero hindi ka pwede masulta. Makita mo sa Old Testament, si King Saul, sinamo niya si Samuel. Diba? Si Prophet Samuel. Nagpapahinga siya. Kasi natulog dito sa langit, tinawag siya. Ano ba yan? Saul, pagawa siya ng mid-June. So, pwede talagang tawagin. Hindi pa tapos yun. Ano pa nangyari? Yung New Testament naman, nakausap Jesus, si Elijah, at si Moses. Di ba, patay na sila ng lahat. Paano yung nakausap? Ibig sabihin, multo sila. Multo sila, nalibubas. Pero, inalawin nila para makausap. So, ngayon, sabi mo, Daddy Chris, anong connection nun? Kasi po, church, si Lord kasi, ang mga katawan natin, kapag hindi pa natin kilala, tayo, sino yung mga natanggap sa Kristo, pumalakpak kamay, maborn again na, pumalakpak kamay na, kasi kanya ang lumilit. Kapag tao, namatay, na hindi niya nakikita sa Lord, hindi agad siya pupunta sa langit. Bala natin yan. So, mag-linger siya sa Hades. Sa Hades. Tawag din hell. Wala pa pong judgment, wala pa pong impediment. Magkawala lang hell kasi Hades na ito. So, meaning ang hell, Hades, place of torment. Hindi pa yan yung lake of fire. Mas matindi ko pa rin siya. So, yung mga kaluwat yan, dito pa yan. So, ligaw pa yan. Hindi yan purgatory, wala pong purgatory. Meron purga lang, na purga sa kung ano yung person. Pero parang purgatory, wala pong purgatory. Meron pong Hades, hell. Ito po yung mga namatay na hindi natanggap sa Kristo. Ngayon, Daddy Chris, ginagawa po niya, sino po nakapanood ng ghost? Ano palabas ng ghost? Si Patrick Space, si David, yan ang pag-text ko na. Panorin niya yan. Konektado yan. Di ba yung pag namamatay, hindi agad makuha sa langit? Yung iba hinahabol ng item. Di ba nung huli naman kasama niya na isa na yung pagpatay sa kanya, hinahabol kasi kasama ng gali eh. Pero kung daw ay namatay, hindi mo sa pagdali mo, hindi mo naglaan si Lord, hindi ka agad po ng demonyo. Kukunin ka, pero pakirapan, hindi namin sila hinahabol. Yan, para sa mga, tapos sila takbo. Ngayon, ligaw sila, hindi nila ang gagawin nila. Pag pinakita sila, kasi mubad sila eh, nagdala sila ng spirito eh. Pag may nakita sila, may mga tao, may sumanod, yan, mga open doors, may gani. Kasi mo sa katayo, huwag ka magalit. Huwag ka magsamanod, huwag ka masyado ng kampo. Huwag nagalit, mabilis na, gamay ka, sorry Lord. Kasi yun yung mga open doors. Kaya mapansin mo, yung mga iba sa atin, meron diba yung mga sabi na, yung bipolar, split personality, galit sa iba, pagay sa gabi, iba pa rin. Meron siyang meron siyang kaluluwa sa loob, na hindi niya makontrol, kaya slave siya. Ngayon, yung mga kaluluwa sa loob, minsan, hindi naman nila sila dyan pumunta doon, kasi nakakita nila, bukas sa pinto, tsaka may ilaw. Tsaka pag nandun sila sa katawan ng tao, hindi na sila ihabol, yung mga itim na lang ng alino. So, problema nito, yung pumasok na kaluluwa, doon sa tao na buhay, may open doors, dala-dala niya yung sakit. Yeah. Kaya minsan may mga sakit na hindi napapagaling. Ako magtiwala kay church pag makaka-attend kayo ng school of advanced school of deliverance sa Batangas o sa mga mabuhay dito. Malalaman na ganun lang pala kasimple. Yung mga iba kasi ayaw na maniwala kasi gusto natin parang tayo mga paris at mga sabi ayaw na maniwala nandiyan si Jesus eh. Nandiyan na lang, napapagaling na lang ng ano eh. So, bigla ko, ginagamit kayo ng J1 para magbigay ng liwanag at mag-deliver. So, teka, paano nangyari? Tignan natin sa hindi verse natin. Tignan natin sa si Lord kasi, sabi doon sa ilagay mo lang ako. Ilagay mo yung verse. Ayan, sabi sa Romans 9:15 to 16. Ako, babasahin ko na lang. So, in-note ko, sabi dito, for God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy when we can neither choose it or not for it. So, ganun talaga buhay. Life is not fair. So, pwede yung mga masamang-masama, di ba yung sa pinaka sa cross, si Dimas. Di ba si Dimas?
ano siya, criminal siya, pero Lord, sorry siya eh. Napatawa siya, nakalagay siya, ganyan. So, na kay Lord, ang desisyon na ako sa akin. Pero sabi ko nga, hindi ko pwede magsabi na, ay, hindi na ako magpapakabait, hindi na ako susunod, tsaka na lang. Hindi mo alam. Baka mamaya, ikaw ay yung, ito, I will show mercy to my words and I will have compassion on my brothers. So, baka mamaya hindi ikaw yung mabigay ng mercy. Hindi compassion. Kasi si Lord, depende na siguro baka sa budya o kaya sa mga kanyang puso. Hindi mo sigurado. Kaya tayo nanigurado. So, ngayon, yung mga kapatid na yan, nasa loob na mga, pwede pang bigyan ng compassion. Paano niya bibigyan yun? Hindi naman makapagsalita pa tayo. Hindi sila magsalita. Diba? Kasi patay na sila eh. Ang ginagamit nila is yung boses nung pinasukan nila. Tinan mo sa Romans 14:9. Last word. Sabi doon, 14:9-11. Sulod yan. Nakalagay doon, Christ died and came to die before this that He might rule over both the dead and the living. So si Lord pala, hindi lang Diyos ng mga buhay, pati ng mga patay. Next. Sa 10, verse 10. 14:10. Ay, di ba, sorry. Sabi sa Philippians 2 pala. Philippians 2 verse 9. So, pangalawang verse Romans 14:9. Alam natin na si Lord pala, si Jesus, hindi na pala sa mga buhay. Pwede sa mga patay. Pero paano nakatawag ang mga patay? Wala silang bibig. Nakalagay sa Philippians 2 verse 9. For this reason, God was highly exalted him and gave him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. Di ba under the earth? Ay, mga patay na po na kaluluwa na hindi nakatanggap kay Jesus. Sa Bible po yan, just i-check ko sa mga ano nyo. Hindi po yan ng HCBC. So, sa Bible po yan, sa Gina, nag-istula ko. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Again, paano magsalita ang patay-patay na? Paano kayo? Napupunta ng ulo. Paano magsalita? Wala ng ulo. Hindi magsalita yun. Sa ginagawa nila, pumapasok sila sa katawan ng kompleto. Paano magsalita sila? Ayan, so technically, so kailangan na i-confess. So next na natin is sa John 5:5. Sabi dito, and I assure you that the time is coming and now is here when the dead, patay, di buhay, will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Mabubuhay sila. Hindi sila mabubuhay na babalik sa kanila. Kasi matulang na yung buhay ng lani kayo doon. Paano na marinig yun again, yung word na yun, hindi tayo. Pinakadasa din na, paano ni Lord kaya yung agad. Pinakadasa, Revelation 1:18. Si Jesus lang talaga ang may susi. Hindi po si San Pedro. Tsaka hindi si Naxmith, hindi si Mr. Quakey. Ang may susi, si Jesus lang kasaya mo. And the living one, I was dead, but look, I am alive forever and I hold the keys of death and Hades. Si Jesus yan. So technically, kaya tayo, pag nag-pray tayo, malalaman natin na talaga tayo ay hindi sa kulto o sa albularyo. Kasi nga, in Jesus' name, gamitin mo pangalan Jesus mo, in Jesus' name, sino ka? Anong sakit mo? Ngayon, pagod ka naman, pumunta kay Jesus. Pag pumunta kay Jesus, dalhin mo yung sakit niya. Gagaling yun. Tatagap sa gawin niya yung bibig mo. At pag tinagap mo patay lang, diba? So pag sabi siya, Jesus is my Lord and Savior, magkakaroon siya ng life. Everlasting life. Saan po yun? Hindi sa dito. Kasi dito, everlasting life dito eh. Di ba? Everlasting life dito kasi pag wala kang pera, malungkot ka. Pag wala kang jowa, pag hindi ka napansin ng crush mo, malungkot ka. Pag hindi ka naman sa katagas, malungkot ka lang. Doon sa langit, yun po yung life na sabi. Kaya yung patay na hindi nakakapag-payload, again, yung mga patay ko na hindi nakakapag-payload na, so tayo na nakakapag-payload tayo, hindi naman tayo exempted dyan. Kumbaga, may mga times na may pasukan. So, hindi na maano. So, yung mga iba, sa church, marami po talaga. Kung kinalay sa business, marami po kapay maniwala na kailangan ko na. Ay, hindi maniwala. Hindi pwede. Kailangan talaga. Bibili niyo maraming maska para pag namatay ako sa father. Sabi niyo sa purgatorio. Wala pang gano'n. Wala pang nakasulat. So, technically, may chance pa. Pero hindi mo sila pwede hanapin. Hindi mo sila pwede patawagin. Diba? Si Samuel, nag-melik siya, nagtawag siya niya, hindi sa uli. Hindi mo sila pwede consultin. Ma-encounter mo lang sila kasi nakapasok sila. Usually church, yung mga pumapasok,
sa ito ano lang to, pag nakapag-panaginip ka ng patay, di ba? Example, pag may namatay na ano, kaya sabi ko kay Viola, namatay nga rin niya, last 2 weeks ago. Kadalasan, yung mga pinaka-close doon sa namatay, miski hindi ko na panaginip ko, naisip ko lang siya minsan, tapos bilang ikaw, hindi open doors. Open doors meaning, may sawatulog ka ganun, so hindi ka gagawa niyo, po para sa iyo. Kaya kadalasan ng mga karga, ng mga may karga, is pamakarap nila, asawa nila. O, isang kaawali nila, yung mga hindi ka gawin, namatay na nila, hindi nakatay ko. Nakabang siya, nakita, nagalit, pumasok ka lang. Pero hindi na siya sadya, kasi ito, nakakak siya, yung kaluwa. Niya parang, close ako dito kasi inabang ang buhay dito, sa gano'n. So ano purpose para tayo hindi mag-open doors yung alam, kailangan talaga, you must have a right choice and holy way. Ano yung right choice? Lagi ka mapil, at lagi kayo mababasa ng pulong ng Diyos. Kaya kung mag-end kayo ng online, talagang sinabi na hindi siya muli, mag-devotion tayo, i-share natin, magbasa tayo ng Bible. Kasi habang binabasa tayo, yung open doors, nawawala na. Hanggang sarado, walang makapasok kasi covered ka ng Holy Spirit. So yun po, clear ha? So baka may question kayo, walang problema. Sila dati rin problema parang medyo nagulat. Pero ako tingin ko, kaya yun kasi nga, kinuha ko lang yun, kaya nadidig siya. Nireview ko yung mga verse na pagsama-sama niya. So talaga, hindi possible talaga nangyayari ko yan, pwede kasi sa Bible ko yan. At ang maganda nito, yung mga napagaling natin, sabi ko kasi, kung may makiyaya tayo sa mga barangay, pag may mga may sakit na hindi ko magaling, ipadala sa akin nila, hindi po kami natakot, hindi sa dahil ipakadami tayo, kung sila tumulong. Hindi naman nag-isipin na bumalik sila, hindi sila mag-church, hindi. As option nila, kung sila, basta tayo sa tumulong ng libre po. Wala pong bayan. Ano ba? Kami pa, huwag tayo magbibigay. May libre pa ba mo? O, sa mga gumaling. O, may libre pa ba mo? May libre po. Ano pa nang ibigay? Wala pong bayan libre. Sabi nga, free to receive, free to give. O, sunod po tayo. Okay? So, wala na pong question. Ayan, sakto tayo. So, may announcement. So, announcement po, first, again, sorry, hindi natin nilagyan. So, magkakaroon tayo sa next Sunday, maglalagay tayo ng announcement. So, meron tayo, number 1, meron tayo mid-week service every Wednesday po. That's 7 p.m. o 6:30 p.m. hanggang 8 p.m. So, doon po sa ating office, every Wednesday po yan, 6:30. So, gusto nyo, wala kayong gusto nyo palakas, ayaw nyo mag-open doors. Hindi ka natakot, ha? So, gusto nyo mag-deliverance, punta kayo doon. So, Wednesday namin yan dyan. Andiyan sila, tapos nag-Viola, andiyan sila Sister Leo. So yun. And then, ER, and Father Retreat, President, wala ko may poster, pero may poster kami. So, di ba, Sis Gina, Sis member, kasama na kayo sa KWC po. Mag-like kami doon. Lahat po na announcement, lahat po ng mga development nilalagay natin doon para alam nila. So, check din po kayo. Mag-lang po ng TikTok sa check natin yung website natin. Pag kami update, may manaman si Viola. O, magbigay ng secret natin isang tipo makakuha kayo. Diba? Nung last year, may nanigay mo dito, 14 na tig 1,000. Oo, 14 na tig 1,000. May nakakaba sa inyo, wala ka. Baka di siya. May nakakaba sa inyo 1,000. Na agila wala eh. Nabutan nilang Viola siya ng lambi yan. Sige, sa'yo ka dito yan. Dito ba na? May 1,014 po yan. O ngayon, mas malaki chances. Gamayuan na tayo. Kung di naman tayo, 15 na kasi. Dumadami every year. So, 15 na tig 1,000. Binubulong lang sa mga attendance. Dapat atin-attend tayo yan. So, again, kumain na po si Lovely. Isa ba si Lovely? Sa ating closing prayer, wala ba si